Uli po ay magandang umaga sa bawat isa sa araw na ito. Good morning. Yung mga nasa likod, medyo po pumunta kayo rito, maluwag pa po rito sa unahan. Amen? Wag po kayong magsiksikan sa likod. At hindi po ako nangangagat. Dito po kayo sa unahan. Amen? So once again, before we read the text, the message, this morning coming from the books of Proverbs 31 to 25 to 31. Can we say the person next to you, say, I love you with the love of the Lord. Amen. Okay, excited ba na nakita natin muli yung mga kapatid natin sa Panginoon? Amen. Parang hindi naman, ang hina eh. Excited ba? Parang sinasabi na natin na nakita na kita, di ba? So praise God. So umagang ito, just open our book in the book of Proverbs 31 to 25 to 31. And by the way, this is the month of May and our theme about a woman of God. No? At asahan nyo, this month of May, ay mostly mga picture na tatayo dito ay patungkol do sa mga hinirang at tinawag ng Diyos na mga kababaihan. Amen? At of course, sabi nga kanina na nag-tune this a big part ng Biblia o ang pagtawag ng Diyos sa mga kababaihan ay napakalaki pong ang ginawa nyo no, sa buhay at sa Biblia o doon sa nakasulat sa Biblia, the Old and New Testament. Even this present time, ay alam natin yung part o ginampanan ng bawat kababaihan sa ating mga buhay o sa ating community. Okay, just open our books in Proverbs 31, verse 25 to 31, a New King James Version. And strength and honor are being clothing, she shall rejoice in time to come. 26, you open her mouth with wisdom, and all her tongue is the law of kindness. She watches over the way of her household and does not eat the bread of idleness. In verse 28, her children rise up and call her blessed, her husband also, and he praised her. In verse 29, many daughters have done well, but you excel them all. Verse 30, charms is deceitful and beauty is passing, but a woman who praise the Lord, she shall be praised. And verse 31, give her of the fruit of her hands, and let her own words praise her in the gates. There's another verses that I will share. Proverbs 19, verse 14, a New Living Translation. Father can give their son an inheritance of houses and wealth, but only the Lord can give an understanding wife. But only the Lord can give an understanding wife. So, ating mga asawa ngayon, nakasama natin, sabi ng salita ng Diyos, only the Lord can give, makapagbibigay ng maunawain na asawa. In the Old and New Testament, and we know there's a big part in mga women's sa Old and the New Testament. No? And God's delight and approves the all many kinds of women He makes and gifted and called. The women in the Bible are like women and GCLGIN family. The Old Testament, the Old and New Testament, the women in the Bible, like us, no? Meron silang tinawag ng Diyos at different status ng buhay. Of course, about kababaihan natin dito, ay different status ng ating mga buhay. Different yung ating mga pinagdaanan. And different season at many flavor and personality and gifted. But, of course, there's a lot of women in the Old Testament, in the New Testament, na pwede natin kuhanan o hugutan ng kalakasan dahil sa ginawa nila sa salita ng Diyos. Amen? For example, si Lydia, he opened her home and lead her church. Lydia, in Acts chapter 16, siya yung businesswoman. No? In Acts 16, and after she was baptized, her household and wealth she urged us, saying, if you judge me to be faithful to the Lord, come to my house and stay, and she prevailed upon us. Lydia is
a businesswoman in Acts chapter 16, verse 4. At least matapos siyang water baptized, nag-open siya ng house para sa mga apostol. No? Even the present times, maraming mga magulang dito, maraming mga ina ng tahanan na nagbubukas ng tahanan para sa mga gawain. Amen? In the Old Testament, meron nangyari like Lydia, a businesswoman. Hindi sinabing, Apostle Paul, abalang-abala ako, hindi ako pwede dyan. But after she baptized, she opened yung kanyang tahanan para sa gawain ng Panginoon. Amen? Sino pa? Si Sipa and Pua. Sino ba yon? A midwives from Jewish midwives in Egypt. Sipa and Pua. No? A Jewish midwife who bravely broke the king rules for a good. No? Hindi sila mga Jewish, but doon sa takot nila sa Diyos in Exodus chapter 1, when you serve as a midwife, the Hebrew women see the old and bird stool. It's a son, you shall kill him, but its daughter, hayaan niyo silang mabuhay. The two midwife na ito, sabi ng king sa kanila, kapag nakita niyong lalaki, tumbahin niyo na yan. Itumba niyo na yan. Diba? Pero pag nakita niyong lalaki, hayaan niyong mabuhay. But two women of God, two women na may takot sa Diyos, hindi na nayaan mangyari sundin yung utos ng hari. Yung kanilang katapangan. Di ba? Sabi nga, kapag utos ng hari ay hindi pwedeng baliin. But yung dalawang midwife na ito, meron silang matinding takot sa Diyos. No? Kahit sinabi ng hari, kapag lalaki, yung anak ng mga Hebrew na woman, ay itumba nyo na yan. Ba't nila sinunod yan? Sino pa? Joshua chapter 2, Rahab the prostitute, who provided protection and shelter for God's people. Rahab and midwife. Sino si Rahab? A prostitute. Nung dumating yung mga spies, mga galing sa Israel to check yung kanilang land. Ang ginawa ni Rahab, kahit takot na takot siya. Pero narinig niya yung salita ng Diyos, yung ginawa ng Diyos sa bayan Israel. Hindi siya nagdalawang isip. Ano ginawa niya? Tinago niya yung mga nag-spy doon sa land na yon. Rahab the prostitute. That's a different scenario, different category yung ating mga status ng ating mga buhay. No? Maraming tinawag ang Panginoon and ginamit mightily sa Biblia. The businesswoman, the midwife, the prostitute. Sino pa? Mary Magdalene, who followed hard after Jesus. Siya yung nag-support do sa ministry ng mga apostol. Luke chapter 8. Mary Magdalene called Magdalene, from whom 7 demons had gone out sa kanya. Nung pinagaling siya ng Panginoon, pinalabas sa kanya yung 7 demonyo sa kanyang katawan. And later on, hindi siya nanatili sa ganun lang. Nung siya gumaling, nag-support siya sa ministry ng Panginoon. Prostitute, alipin ng demonyo, ano pa? A midwife, a businesswoman. There's a different category ang tinatawag ng Diyos. A different flavor sa ating mga buhay. But lahat niyan ay mahalaga sa Diyos. Amen? Elisha, the unnamed Shunammite woman. Prophet Elisha, who called physically for good people, nagdadaan siya doon sa Shunammite woman sa kanyang daanan. Sabi ng Shunammite woman ito, I think this is the man of God. Sabi sa kanyang asawa, pwede ba natin igawa siya ng bread? Pwede ba natin siya gawa ng room? No? They care yung man of God. Siya yung nag-provide ng kanyang pangangailangan. The unnamed Shunammite woman.
Ano yung response sa kanila? Yung Shunammite woman na ito, wala siyang anak. Pero dahil do sa ginawa ng Shunammite mito kay Elisha, nagkaroon siya ng anak. Sino pa? The widow. Elisha and the widow in 2 Kings chapter 4. Now the wife, one of the son of the prophet, cried to Elisha, "Your servant, my husband is dead, and you know that your servant feared the Lord, but the creditor had come tonight to take to my two children to be his slave." Sabi niya, alam niyo yung aking asawa, ito'y may takot sa Diyos pero namatay na siya. Iba naman yung status ng buhay niya. Widow. Baon sa utang. Pero sabi na Elisha sa kanya, ano ba meron ka ngayon? Ano ba meron ka ngayon? Hindi niya sinabing wala akong magagawa, widow lang ako. Walang-wala kami. The only thing na meron siya ay the empty bottle of char oil. Di ba? Ano lang meron siya? Yung empty bottle ng oil. Sabi nga, ito lang yung akin ito lang yung kayamanan ko. The empty bottle of oil. Ano sabi sa kanya? Pumunta ka sa mga kapitbahay mo. Mangutang ka. Yung ba sabi sa kanya? No, ang sabi niya, maghiram ka lang ng mga empty bottle ng jar ng oil. Hanggang sa kaya mong karaming hiramin. And then, the Shunammite woman, the widow woman, nangulik siya napakaraming empty jar oil. And then, the miracle happened. Hindi naubos yung oil sa jar ng widow. Amen? Tandaan po natin, there's sa ating mga magulang na narito ngayon, there's a different status yung ating mga buhay. Amen? Some these women were single, or other words, married, o maaaring ang iba ay widow, ang iba ay childless, maaaring ang iba ay nanay ng isang anak, 2 anak, o 3 anak. Even you are single, married, a childless, widow, o mothers ng isang anak, o 2 anak, o 3 anak. At marami tayong mga many questionable past at ginawa ng ating mga nakaraan. But tandaan nyo, yung mga buhay na nakaraan ay hindi iyan sasayangin ng Diyos. Amen ba doon? Kung pangit ang nakaraan mo, pangit siya sa mata ng iba na mataong makasalimutan, pero yung pangit na yan ay mahalaga sa Diyos. Amen? Even you are a single, a married, a childless, a widow, o mother ng 1 o 2 o 12 children, no? Lahat ng iyan, lahat kayo ay mahalaga sa Diyos. Tandaan po natin, ang bawat minuto o oras o linggo ay hindi po yan sinasayang sa kamay ng Diyos. Amen? Kaya ngayong pagkakataong ganito, this morning, sino dito yung na-extend yung visa? Na nag-visit dito sa Qatar, na-extend yung visa. No, almost matatapos na yung visa mo, in-extend ng government. How you feel na na-extend yung visa natin? Di ba, ang saya natin? Sino naka-experience ng ganon? Wala, kasi lahat permanent address, no? Permanent visa. But those who are visiting here in Qatar, no? They experience sometimes, Lord, extend mo naman yung visa ko. Di ba? O no, kundi sa visa, sa kontrata, in-extend yung contract natin dito sa Doha, Qatar. Kasi sabi natin, hanggang May lang is, dito tayo. Ha? Pero how much more the Lord extend yung ating buhay? Amen? This is another month of May. This is another month of blessing. This is another month ng grace and love ng Diyos. Di po ba? Kaya nga dapat kapag araw ng Friday,
narating natin yung araw ng Friday, kapag tayo nagpupuri sa Diyos, ibigay na natin yung pinaka-the best na pagpupuri sa Diyos. Amen ba doon? Parang hindi naman. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sa mga nanay na narito ngayon, mostly, this is the month of May, mga nanay, sa mga kababaihan, the woman of God or women of God, and this is the month of May, ay mostly yung team natin, yung message natin ay nakaukol o nakatungkol sa mga nanay at kababaihan sa loob ng iglesia. Amen? And I want to give the text or the title ng message natin sa umagang ito, The Heart of a Godly Woman. The Heart of a Godly Woman. Ito yung about the heart of godly woman. Number one is the heart of godly woman is faithful partnership. Faithful partnership. What is faithful partnership? Sabi ng Proverbs 31 verse 25, strength and honor are her clothing. She shall rejoice in time to come. Faithful partnership means a living truthfully. Sa mag-asawa, sa mag-boyfriend, sa magkaibigan, napaka-importante na kayo ay tapat sa isa't isa. Amen? Saan tayo magiging tapat? Sabihin natin yung totoo. Sabihin natin kung ano yung, kung nasasaktan tayo, kung nahihirapan tayo. Sa mga lalaki na narito, minsan yung ating mga asawa, ang hirap ispelengin, ano? Minsan, puro lang sila paramdam, pero hindi natin maramdaman yung kanilang paramdam. Mostly kasi, di ba, malalim yung kanilang emotion. Di ba? Minsan, alam na natin, nagtatampo sila, ayaw pa nating siyuin. Di ba? A faithful partnership, strength and honor are her clothing. Ephesians chapter 4, verse 25. So stop telling lies, let us tell our neighbor the truth. For we are all parts of the same body. Pag sinabing faithful partnership, living truthfully, and of course, integrity and honesty. Very important, lalo sa mag-asawa, meron kayong sabi dito, yung tapat, yung open kayo sa isa't isa. Ang problema, minsan password lang ng cellphone mo, di mo makapagkatiwala doon sa partner mo. Amen ba doon? Di ba? As very simply lang, yung password, ako yung password ko, alam na lahat ng mga anak ko, ng asawa ko. Ang problema, ako, hindi ko alam password nila. Unfair. Di ba? Di ba? Sa mga anak ko, hindi ko alam yung mga password nila. Sa asawa ko, of course, isa lang yung password namin. Pero sa mga anak ko, alam nila lahat yung password ko. No? Faithful and partnership. It's very basic. No? Tandaan natin sa mag-asawa, napakahalaga na tapat kayo sa isa't isa. Yan ang hinahanap ng mga women's ngayon, ng mga kababaihan ngayon. Kung married kayo ngayon, kung may boyfriend ka ngayon, mga boyfriend na narito ngayon, sa mga magulang na narito ngayon, maging tapat tayo. Lalo na sa ating mga asawa. Number 2, trustworthy. Proverbs 31 to 26. She opened her mouth with wisdom, and all her tongue is the law of kindness. Sabi ng Proverbs 31 verse 11-12, her husband can trust her, and she will greatly enrich his life. She bring him a good, not harm, all the days of her life. Ano ibig sabihin nito? Trustworthy. When your husband trusts you completely, he trusts you with every aspect of his life. When you and your husband become one or get married, kaya kasi sinasabi natin siya mag-asawa, hindi na kayo dalawa, kundi kayo ay isa. Siguro lagi nyo na narinig sa akin yun. Kapag kayo mag-asawa, ang kapintasan ni babae ay kapintasan ni lalaki. Kaya nga minsan, kapag pinipintasan mo yung asawa mo na ang lakas maghilik, ang lakas kumain, pero hindi man naghuhugas ng plato, no? Hindi lang siya ang pinipintasan mo, pati yung sarili mo. Amen?
You become the one who manages the home. You are the one to take care of your husband and possession. Your possession, your kids, and so on. Sa mga anak na narito ngayon, sa mga husband na narito ngayon, paano natin ma-describe yung ating asawa? In one word. Ha? Charming? Ano pa? Siya na nagsabi, no? Sa mga husband na narito, no? The simple word to give praise yung ating asawa. Sa akin, sabi ng mga Indiano, super. Di ba? Super sila. Di ba? A super mom. Kasi lahat gagawin nila. Lalo ngayon, sila ay nagtatrabaho. Pagdating sa bahay, nagluluto. Aasikasuhin ng anak. Ang ating mga damit, ang pagkain, lahat gagawin nila. Pagkatapos, pipintasan pa ng asawa yung luto ng babae, ng kanyang asawa. No, nag-effort na nga, pero wala. No? But sometimes, no, we have to encourage yung ating mga asawa. Amen ba doon sa mga husband na narito ngayon? Wala akong narinig Doon sa likod, amen ba doon? Amen. Sige nga po, palakpakan natin yung ating mga wife. Amen. Amen. Praise God, di ba? Ang ginagawa nila, lalo sa community, sa church, the office, sa ating tahanan, kumalaki ng part nila. No? Number 3. Build her house. Proverbs 31, verse 27. She watches over the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Well, the great things sa isang ina ng tahanan, lalo na, no, nagpiprepare sila ng pagkain. Nagpiprepare sila. Yung asawa ko, lagi tinatanong niya, ano ba yung iluluto ko bukas? Ano ba ibibigay ko sa ating anak? No? Because every day, bumabangon siya ng alas 5 ng madaling araw para i-prepare yung food ni Gab at yung sa akin. At pagkatapos na may prepare niya yung pagkain, sa kanyang sarili naman. Papasok siya sa office. Tapos babalik siya uli, magluluto na naman siya para sa amin. Amen? Ngayon din yung ating mga anak, yung mga anak na narito ngayon. Kung paano ginagawa ng ating mga ina during that time, i-appreciate naman natin sila. Di ba? Andiyan si Sister Net. Kung gusto nyo appreciate ang inyong mga wife, just send message lang kay Sister Net. Alam nila this. Di ba? Build her house and her family. Number 1, build her house and her family. 28 to 29, her children rise up and call her blessed. Her husband also, and he praised her. Many daughters had done well, but you excel them all. Are you building your house and her family and her faith? 2 Timothy chapter 1, verse 5, Paul said to Timothy, when I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwell first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded it is in you also. And sabi ni Paul kay Timothy, naalala ko yung grandmother mo, yung mother mo, paano yung kanilang faith. No, kaya nga ganoon na lang si Timothy na sumunod sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Yung faith ng kanilang grandmother, yung faith ng kanyang mother, talagang nare-release na ito sa kanyang mga anak. Kaya nga ang laki ng part ng isang nanay sa loob ng tahanan. Hindi na siya nagluluto, hindi na siya nagtatrabaho. Bagkus ano pa? Yung kanyang pananampalataya, tinuturo niya ito sa kanyang mga anak. Ito sabi ni Paul kay Timothy, naalala ko yung genuine na pananampalataya ng iyong grandmother, ng iyong lola, ng iyong nanay. At ako'y nalulugod dyan. Kaya nga minsan, di ba, kapag yung mga nanay napagod na, no, minsan, umiiyak na lang sa isang sulok yan. Di ba? Tapos sisigawan pa ng asawa. No? Wala ka bang ginagawa dito sa tahanan? No? Minsan napapagod din sila.
Sa mga asawa na narito ngayon, no, pag nagsweldo kayo, bigyan naman natin sila pampa-beauty, pampariban ng buhok. Amen, para ma-relax naman sila. Amen ba doon? Parang walang sumasagot Pang-apat, love and fears the Lord. Proverbs 31 verse 30, charms is deceitful, and beauty is passing. But a woman who fears the Lord, she shall be praised. Tandaan natin, it's not my charms that give me worth, but charms is deceitful. Hindi yung kagandahan nyo kung bakit nagkakaroon kayo ng value. Sa mga kababaihan, sa mga nanay na narito. No? Hindi yung kagandahan kung bakit meron kayong halaga sa harap ng Diyos. Bakit ito? Deceitful to. It's not my beauty to give me worth, but beauty is vain. In Proverbs 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fool and despise wisdom and instruction. Tandaan natin, sa mga nanay na narito, napakahalaga hindi yung kagandahan natin, hindi yung maraming alahas natin, kung bakit tayo may halaga sa Diyos. Why? Kasi yung kagandahan, sabi ng Biblia, ito ay nawawala. Yung charm natin ito, deceitful to. Mandaraya ito. But sabi daw yung babae na may takot sa Diyos, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fool and despise wisdom and instruction. Love, isa sa mga katangian, yung godly woman of God, love and fear the Lord. Ano pa? Show the true beauty. 1 Peter chapter 3, verse 3 to 4. Don't be concerned about the outward beauty or a fancy hairstyle expensive jewelry, or beautiful clothes. You should clothe yourself instead with the beauty that's come from within, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is so precious to God. Show the true beauty. Hindi yung ating maging concerned tayo, hindi doon sa mga panlabas na ating kagandahan dahil yon ay lumilipas. But a gentle and quiet spirit, which very precious sa harap ng Diyos. Ito yung the true beauty ng mga babae na may takot sa Diyos. Amen? Ano pa? Panlima? Is hard-working mom. Proverbs 31, verse 15 to 18. She get up before dawn to prepare breakfast for her household and plan the day work for her servants' girl. She goes to inspect a field and buy it. With her earning, she plan a vineyard. She energetic and strong, hard worker. She makes sure her dealing are profitable. Her lamb burns late into the night. Babangon siya ng maaga at matutulog ng late. No? Grabe yung lakas at tibay ng mga kababaihan. Amen ba doon? Grabe yung kalang sakripisyo, lalo na pag pinag-uusapan yung pamilya. Tandaan natin, lalo na sa mga ina ng tahanan, sa mga kababaihan na narito ngayon, sa mga nanay na narito ngayon, sa mga kabataan na narito ngayon. No? Ang tunay na kagandahan, yung ating kalooban. Amen? Sa mga nanay na narito ngayon, kung babasahin natin talaga yung Proverbs 31, how na yung isang magulang, isang nanay, kung ba talagang yung hirap nila paano to build yung isang pamilya, paano mahalin ang isang pamilya. It's hard working, lalo na sa mga kababaihan na narito ngayon. Panganim, there's submissive heart. Ephesians 5 verse 22 to 24. Wives, submit yourself to your own husband as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. Now, as the church submit to Christ, so also wives should submit to their husband in everything. In verse 33, sabi ito, however, each one of you also must love his wife,
as he loved himself, and the wife must respect her husband. No? Ano pa isang katangian na godly woman? Meron siyang submissive heart. Merong puso na handang magpasakop. Handang sumunod. No? Kasi minsan yung nagiging issue sa loob ng tahanan. No? Minsan kapag ang babae ay mas matapang kaysa kay lalaki. No? Dapat there's a submissive heart yung ina at mga magulang na narito ngayon. Amen? In conclusion, Proverbs 31, verse 31. In last verses natin, give her of the fruit of her hands, and let her own words praise her in the gates. In Ephesians chapter 5 verse 25 to 28, gusto ko yung bumasa rito ay yung mga kalalakihan. Amen? Ephesians chapter 5 verse 25 to 28. Pwede ba natin basahin yung mga tatay na narito ngayon? 1, 2, 3. Sige, yung mga sa likod. Lakasan nyo. Umpisahan natin. Husband, love your wives. Ano sumunod doon? Gave himself up for her to make her holy and cleansing, the washing with water to the word, and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In the same way, husbands ought to love their wives and their own body. Love himself. Amen? So very important, lalo sa mga kababaihan, sa mga tatay na narito ngayon, hindi lang tayo nagpo-provide, hindi lang tayo nagbibigay ng sweldo sa ating mga asawa. No? Kung paano minamahal ng isang nanay yung kanyang tahanan, yung kanyang mga anak. Sana yung mga tatay na narito ngayon, sabi ng Ephesians chapter 5, verse 25 to 28, husband, love your wives. Amen? Sumunod naman, sa mga anak na narito ngayon. Sino yung mga anak na nandito ngayon? Amen. Ephesians chapter 6, verse 1 to 3. Sige nga po, lakasan nyo. Kayo na yung bumasa. Yung mga anak na narito ngayon. Sige, 1. Wala pa. Oh. Nasa pa? Nasa na? Ephesians 6, chapter 1, verse 3. Okay, doon sa mga nanay, sa mga anak na narito ngayon, lakasan nyo, ha? Okay, Ephesians chapter 6, verse 1 to 3. 1, 2, 3. Children, obey your parents in the Lord. Lakas. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth. Amen. Amen ba doon sa mga children na narito ngayon? Children, obey your parents. Ano pangalawa doon? Honor your father and mother. Amen? Sa mga anak na narito ngayon, alam mo, hindi lang ito basta command ng Lord, but ito ay may pangako ang Diyos. Kung gusto kayong pagpalain ng Diyos, kung gusto humaba ang inyong buhay, bigyan niyong karangalan at igalang ang inyong mga magulang. Amen ba doon? Children, obey your parents in the Lord, for your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it might go well with you, that you may enjoy life on the earth. A long life on the earth. No? So very important sa ating mga buhay ngayon na makita natin ang kahalagahan ng isang ina ng tahanan. No? Tandaan natin, minsan kapag ang isang ina ng tahanan, napapagod din sila, nahihirapan din sila. But please, sa mga ama ng tahanan sa umagang ito, sa mga anak na narito ngayon, bigyan naman natin minsan, just appreciate yung mga ginagawa ng mga nanay sa ating sa loob ng tahanan. Amen ba doon?
Sige, we invite everyone. Tayo lahat ay tumayo. Just we sing yung kinanta natin kanina. Say
may iba't ibang sitwasyon ng aming buhay, O God. Iba-iba yung aming kalagayan, Panginoon. Even Lord, sa tingin ng sanlibutan, O God, pangit, O Diyos, yung aming pinagdaanan, Panginoon. Sa tingin ng maraming tao, maraming nasayang. But Lord, salamat sa panahon na kami nag-iisa, Panginoon. Sa panahon na kami nag-uulila, natatakot, Panginoon, Lord, tinawag mo kami, O Diyos, upang maging parte, Panginoon, ng iyong kaharian at iyong magandang plano sa aming mga buhay, O God. Lord, salamat po sa bawat nanay, Panginoon, na narito, O God, even you are single, married, at childless. Lord, salamat po sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat, O God, dahil alam namin, Panginoon, meron kang maganda at mabuting plano sa kanilang mga buhay, O God. At habang nakataas yung kanilang mga kamay sa umagang ito, God, Lord, tunay nga po, O Diyos, ikaw po magbigay, Panginoon, ng comfort, ng strength, Panginoon, sa kanilang mga buhay, O God. Kung sila'y natatakot, nangungulila, Panginoon, O Diyos, biglang mo sila ng katapangan, Panginoon, sa panahon, O Diyos, na kanya'y nag-iisa, O God. At salamat, Panginoon, dahil alam namin, O Diyos, ang lahat ng bagay, Panginoon, ang lahat, O Diyos, na pinagdaanan ng bawat isa, O God, ay mayroong dahilan, Panginoon, O God. At lahat ng ito, Panginoon, maging pangit man ito, O Diyos, Lord, sa iyong harapan, ito'y magiging maganda, Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat, O Diyos, at tunay nga po, Ama, sa bawat magulang, kababaihan na narito ngayon, Lord, just release your blessing sa kanilang mga buhay, O God. Lord, salamat po dahil alam namin, O God, Lord, meron kang maganda at mabuting plano sa kanilang mga buhay, O God. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat, O Diyos. Tunay nga po, Ama, ang lahat ng papuri, pasasalamat, kaluwalhatian ay tanging sa iyo lamang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Once again, tayo natin palakpakan ang Panginoon. Amen. Pwede po tayo maupo. Just we go to breaking of bread. Okay, praise God. Just